Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo para sa ika-6 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Sa panahon ng ating mga pagtatago dahil sa ating mga kahihiyan, mga kasalanan at kadiliman ng buhay, alalahanin natin ang patuloy na pakikipagtagpo ng ating mahal na ina, ang pakikipagtagpo ng mga minamahal nating kapwa upang tayo ay damayan at igawad sa atin ang pag-ibig at awa ng Panginoon. Sa ganitong pamamaraan din po, samahan niyo po ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, upang tayo ay patuloy na maging instrumento ang aking pagkapari, lalo't lalo na sa pagtatagpo at paghahatid ng awa at habag ng ating Panginoon. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ihabilin natin ang ating sarili sa awa ng ating Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay nagkatawang tao na anak ng ating Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran, sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng tapat niyang sambayanan, Panginoo'y papurihan. Ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang panukalan ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoo'y Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinuklod. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Magsitayo ang lahat. Emmanuel na Hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang umaga po. Nasa ika-6 na araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo, at malaman ko nga po, pumalakpak nga po ang nakaka-6 na madaling araw na. Salamat sa Diyos. At salamat sa Diyos sa isang panibagong buhay, sa pagtitipon po sa atin ngayong umaga para sa patuloy na ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan nitong darating na isang linggo para sa atin. Sana po ay nakapakinig kayo ng mabuti sa ating pong mga pagbasa. Lalo't higit po ang ating unang pagbasa na talaga namang napakamakata. Isang pagbasa na tila isang liham o isang pangungusap ng isang taong minamahal para sa kanyang taong nagmamahal sa kanya. Siguro po sa mga umaakyat ng ligaw dito ngayon, kung naghahanap po kayo ng gusto ninyong itula sa mga nililigawan ninyo, pumunta ho kayo sa 2 kabanata ng Awit ng Solomon, verses 8 to 14. Hindi ko na lang alam kung hindi pa kayo sagutin ng mga nililigawan ninyo. Pero po, sa aking nga pong pakiwari na sana ay nakapakinig kayo ng mainam sa ating mga pagbasa, tila may iisang karanasan itong taong minahal na ito at si Elizabeth sa ating pong mabuting balita. Kung inyo pong napansin at nakita at narinig, ang mga ito ay nasa karanasan ng kanilang pagtatago. Sa bandang dulo po ng ating unang pagbasa, tila sinabi po nung taong minamahal sa kanyang taong nagmamahal sa kanya, "Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong pagmasdan, at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan." Napakaganda po at napakamakata nga ng mga salitang ito, na tila nagsasabi, awat na sa iyong pagtatago, lumabas ka na sa iyong kalungkutan dahil narito na ako na isang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Hindi man hayagang sinabi sa ating mabuting balita, pero kung sa ating pong lahat na nakasubaybay sa mga pagbasa nitong mga Misa de Aguinaldo, inyo pong matatandaan 2-3 araw ang nakakalipas matapos ng ipahayag ng anghel kay Zacarias ang kapanganakan ni Juan, at matapos na magsilang o mag-conceive si Elizabeth,
Si Elizabeth ay 5 buwang lumagi sa tinatawag na lugar na Ein Karem, isang lugar ng pagbabakasyon, a place of respite, a beautiful place where someone can relax. Pero bakit ho ba nagtago si Elizabeth? Dahil nasa harapan siya ng malaking kadustaan. Sabi ko nga po nung nakaraan, sa malaking kahihiyan. Dahil pinag-usapan na siya ng mga tao, na pagmarites na siya ng mga tao, may isang matanda na buntis. Kaya naman, ang kanyang pagtago ay siyang tanda na kinakailangan niya ng tinatawag nga nating seclusion o isolation para makalayo sa toxicity ng mga tao. Pero, mga kapatid, sa biyaya ng mga pagbasang ito, makikita po natin na ang bawat pagtatago ay nahahantong sa pagtatagpo. Hindi hinayaan ng mga ito, ng mga taong nagmamahal, na manatiling nagtatago ang kanilang mga minamahal. Nakita po natin kung paanong sumusugod ang mga nagmamahal sa mga taong nagtatago. At kung paanong si Maria ay sumugod, dumalaw ng nagmamadaling pagpunta kay Elizabeth na kanyang pinsan, na may pinagdadaanang mabigat, na may malaking pasanin dahil sa kanyang buhay. Ang bawat pagtatago ay nahahantong sa pagtatagpo. Ngayon po, habang ako ay nakatayo dito sa inyong harapan, kita ko po ang inyong mga mukhang magaganda at gwapo. Kita ko din naman po ang mga mukha niyong antok pa at kinakailangan na ng maagang almusal. Pero tiyak po ako na sa bawat isa sa atin, kita man ang ating mga pagmumuka, nasa kanya-kanya tayong pagtatago. Either dahil nahihiya tayo sa mga nagawa natin. Madaming nagtatago ngayon at tila nagsasabi, Father, ngayong 2024, sa 10 ginawa ko, siyam ang mali kong nagawa. At ano ang maipapakita kong muka? Nasa mga kanya-kanyang pagtatago tayo ng ating mga pagdududa at takot dahil lumipas ang isang taon, bagong taon ang sinabi natin noong Enero ng 2024. Pero ano na, nasaan na tayo? Nasaan na ako? Kaya ang ginawa ng iba, nagtago. Madaming nagtatago pa din sa atin ngayon sa madaming mga tinatawag nga nating takot. Takot upang harapin ang kinabukasan. Takot upang yakapin kung ano man ang biyaya na ngayon. Takot na patuloy na nag-aalab at lumalaban sa mga puso natin. Madaming nakikita ang mga mukha natin ngayon, pero nasa mga kanya-kanya tayong mga selda at kanya-kanyang mga kahon ng mga sandamakmak na nagpapatakot at nagpapaduda sa atin. Pero dahil mahal natin ang bawat isa, dahil katulad natin ng ating mahal na ina, sa mga taong nagtatago, pagtatagpo ang biyaya para sa kanila. They would need someone, they would need a Virgin Mary-like who will run towards them and say to them, enough with the hiding. Tama na sa pagtatago, tama na sa takot, tama na sa duda, tama na sa mga takot natin, at ipakita mo na ang iyong mukha. Ipakita mo na ang ganda ng iyong buhay. Tama na sa masyadong pagtatago dahil nahiya ka na, pinatawad ka na, kaya ipakita mo ang iyong mukha. Ito mang nagdaang taon ay tila nagpabigat sa iyong kalooban, na tila ayaw mo nang ipakita ang iyong magandang sarili sa susunod na taon,
pues hindi ito pagkakataon para magtago muli, pero panahon ito para ipakita ang iyong ganda at ang ganda ng iyong kalooban. Ito po ang mga kinakailangan ng mga taong nagtatago. Hindi yung mga taong mas titindihin pa yung pagkakadena sa kanilang mga kublihan o pagtatago. Hindi po kinakailangan ng mga taong nagtatago ang mga taong siyang magpipilit pa sa kanilang ilagay sila sa malaking kahon at sinasabi na hanggang dito ka lang. Tapos ka na, wala ka namang magandang bukas para sa iyo. Hindi po ayan kinakailangan ng mga taong nagtatago dahil sa takot. Ang kinakailangan po nila, pagtatagpo nating may pagmamalasakit. Pagtatagpo nating kinakailangan nilang marinig, may magandang kinabukasan para sa iyo. May magandang araw na nakahanda para sa iyo. Mga kapatid, sa pangapaanyaya ng ating pagbasa, sa mga taong patuloy na nagtatago dahil sa kanilang kahihiyan, kasalanan, kabigatan ng loob, at anumang nagseselda o nagkukubli sa kanilang mga takot at buhay. Kinakailangan po nila ng inyong mga pagtatagpo. They would need your visitation. A visitation that would remind them, enough with the hiding, there's a beautiful tomorrow. Enough with the hiding, there is God's grace. There's grace to complete and bless you. Enough with the hiding, because I am here to remind you of your beauty, of your goodness, and of God's miracles waiting for you to unfold. Magsitayo ang lahat. Naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalagas sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan atin pong itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito, kalakip ang ating mga sariling kahilingan at ang ating panalangin para sa bawat isa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga minamahal kong kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa aming upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, sa ngalan po ng ating minamahal na Rektor, Monsignor Rolando de la Cruz, ang amin pong muli at laging taus-pusong pasasalamat sa inyo pong presensya, suporta at pagmamahal po, lalo't higit po sa ating gampanin ng paglilingkod at pagmamahal dito po sa Manila Cathedral. Muli po, maraming salamat po at muli maligayang pagdating po sa inyong tahanan dito sa Intramuros. Palakpakan at purihin po natin ang Panginoon. Atin din pong pasalamatan ng ating mga Manila Cathedral servants sa kanilang patuloy na paglilingkod sa atin sa bawat pagdiriwang, lalo't higit sa mga nagdaang mga misa de aguinaldo. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan. Ang aming pong paanyaya bukas, araw ng linggo, mayroon pa rin po tayong ating mga nakaugaliang mga schedule ng pagdiriwang at 8 a.m., 10 a.m., 6 p.m. at ang ating pong Misa de Aguinaldo sa ganap na 8:08 ng gabi. Sa mga magdadaos po ng kanilang mga banal na misa po dito, mangyaring pakidala po ninyo ang inyong mga bambinelli o yung mga imahena ng sanggol na si Jesus na inyo pong ilalagay sa inyo pong mga bilen, upang ito po ay pabasbasan sa lahat po ng mga misa bukas. Sana po ay tayo ay makita-kita at maganap natin ang magandang tradisyon na ito sa araw ng Pasko. Ang mga schedule din po para po sa ating Christmas Eve, Christmas Day, New Year's Eve and New Year's Day celebrations ay inyo na din pong makikita patuloy sa ating pong mga social media pages. At gayon din po ang kalendaryo po for the year 2025 ng Manila Cathedral ay patuloy pa rin pong available po sa ating pong souvenir shop. At muli po sa inyo pong lahat, sa inyo pong panalangin, suporta, salamat po sa inyong mga pagbati sa araw na ito. Today I turn 29. No? Maniwala po kayo sa hindi. 29 years old pa lang po ako. At salamat po sa mga taong tinagpo ako sa aking ding pagtatago sa buhay na ito. No? Hilig ko pa naman pong magtago, lalo na ngayon. No? Masarap pong magtago pagkatapos ng puyatan. No? Biro lang po. Kaya salamat po sa inyo pong panalangin at mga pagbati. Ang akin lang din pong panalangin at nais po para sa inyo. Ipagdasal niyo po kaming mga pari para po sa aming kalusugan, aming kagalakan, at ang aming sipag po para maging mga mabubuting pastol po ninyo. At sa ngalan din po ng aking pamilya, salamat po at ako ay may pamilya. Ang aming pong pasasalamat sa pagiging pamilya nyo din po sa akin dito sa Manila Cathedral. Patuloy po tayong magpanalangin at sana po pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.